Para sa atong mga ka-amazing bisdak diya, narito ang mga kwentong amazing tungkol sa Catch and Cook Adventures. Sa bayan ng Maramag, Bukidnon, isang vlogger na ang hilig ay mangisda ang may kakaibang paborito. Hindi hito, hindi biya, at hindi rin tilapia kung hindi janitor fish. Bata pa lang sinikim ng matutong mangisda ng armored suckermouth catfish o janitor fish. Ngayong pamilyado na siya, isa pa rin ito sa mga paboritong ulam ng kanyang pamilya. Sa katunayan, nang i-launch ang kanyang Catch and Cook vlog, ang una niyang content ay ang paghuli at pagluluto ng janitor fish. Sa pagpangisda namin, parati namin nahuhuli yung janitor fish. Kaya doon namin naisip na try kaya namin na lutuin na para sa amin talaga na yung makakain talaga na normal na pagkain. Yung lasa ng janitor fish parang ano yan malasugi. Maputi yung ano yan, yung laman niya. Saka malinamnam, malasa, lalong-lalo na sa kinilaw. 5 taon na yung tagal ng pagkain namin ng janitor fish. Simula noon wala pa naman kaming na nararamdaman na kakaiba sa katawan namin. Yung kalinisan ng janitor fish, nasa lugar yan ng pinagkukunan. Pero kung favorite dish sa Bukidnon ang janitor fish, naayawan naman ito sa ibang lugar gaya ng Metro Manila. Predatory o invasive species kasi ito. Pwede siyang kainin, depende sa kung saan katubigan ito nakatira. Dahil sa ito ay mga bottom feeders ng mga isda. At kapag marumi ang lupa sa ilalim ng tubig, ito ay nakakain ng janitor fish at delikado sa kalusugan ng tao. Kita yung laman, yan yung laman makabukid, napakataba, no? Mahirap na talagang pigilan ang isang bagay na matagal na nating nakasanayan. Kung hindi man ipagbawal, dapat siguro ay palawakin pa ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa banta ng mga ganitong nilalang sa ating kapaligiran. So nandito na po tayo sa fish pond at kasama natin si Kuya Boyet para mahuli ng golden tilapia, di ba? Hi ka naman, Kuya Boyet. Gaano katagal na po kayo caretaker dito? 2 years. At ito po talaga ang ginagamit nyo. Guys, ito po yung tinatawag na umbrella fish net. Ibig sabihin, ipapasok lang natin dito yung feed sa loob and automatically ipapasok na yung mga isda dito sa mga gilid. At kapag angat natin, makikita na natin yung mga isda na huli natin. So, basically, same siya ng idea dun sa, kuya, di ba yung mga ginagamit nung araw pa? Yung basket lang po na ginagamit talaga ng mga mangingisda. As in, yung wini-weave lang nila, guys. So, eto, nakukuha niya siya online. So, mas ano siya, mas madali ngayon, no, kuya? Tsaka mas matibay po ito, no? Ayan. So, i-ano lang po natin, no? Ibabato lang natin. If you're wondering, first time ko rin din po kasing ginagawa to. So, let's see kung makakahuli ako ng isda. Sabi nga nila, may beginner's luck. So, let's see kung magkakaroon ako ng beginner's luck for today. Eto na, pumigat na, kuya. Ibig sabihin, may mga isda na to, no? Ay! Eto na! Yay! Meron na tayong tilapia! Ihaw na natin, guys. Kamusta pag-uhuli ng isda, Bea? Masaya! First time ko, first time. Tsaka, first time ko rin na gumamit ng umbrella net, fish net. Mukhang okay naman. Mukhang mabilis naman ang bilis. Bilis, di ba? Very unique eh, diba? Nilagyan mo lang ng pellets, tapos biglang pumasok agad yung mga... Tsaka sa totoo lang, first time ko lang, if ever makakatikim ng golden tilapia. So yun yung tawag? Parang naawa nga ako, hindi ko alam kung gusto ko sila kainin. Kasi hindi sila yung pangkaraniwang tilapia. Parang puti na... O diba? Tsaka mukha silang pang-Instagram. At dahil catch and cook, iihaw na natin ang mga isdang nahuli ni Bea mamaya at sasabayan pa namin guys. Alright, nagbabalik tayo kasama si Bea. During the break, nag-ihaw tayo. Siya pala, nag-ihaw siya ng golden tilapia. Pero siyempre, tikiman time na. Kailangan patikman natin yan. Sana masarap. Mo dito? Pero first time kong makakatikim ng golden tilapia.
Ikaw ba? First time din. Oo. Tapos Cheers. Cheers. Well, yeah. Parang close siya dun sa lasa ng regular tilapia. May Parang mas difference okay ba? with toyo, no? Pero pareho tayo mga new homeowners. Congrats pala. Thank you, ikaw. Lalo na, may bago ka apartment sa Spain. Di ba? What made you transfer to or get an apartment there? Ang reason behind it is because gusto kong kumuha ng Golden Visa. So sa mga hindi po nakakaalam, yung Golden Visa, para yan sa, para you will automatically be a resident of Spain kung bumili ka ng isang property in Spain at a certain amount. So pwedeng dual? So Pwedeng ngayon, dual. Filipino Dual. and Spanish? No, Filipino citizen, but I also have a residency in Spain. So Spanish okay. resident and Filipino citizen. Pag nandun ka, paano yung mga laba, paano yung luto? So lahat yun, ikaw? Ako lang lahat. Actually, kung kayo lang naman, parang mas, it could be fun. Pwede siyang bonding. First of all, ang hilig ko rin talaga magluto. So parang no-brainer, ako na yung magkukook. And mukhang kontra siya doon sa farm mo sa Zambales. Yes. Kasi doon, syempre, hindi pwedeng mag-isa ka lang doon or konti kayo. You need a lot of people to help you. And it's a sustainable farm, right? It is. So it's a sustainable farm. It's also an organic farm. We don't use pesticides. Hindi kami nagpapaspray sa mga mango trees namin or any trees. So mango trees ang main produce niyo? Main. And also, we have mahogany trees around the perimeter of the property. Marami kami mga fruit-bearing trees. Mga farm animals namin, we don't use feeds or antibiotics. So kaya siya organic and sustainable talaga. So doon ang gagaling yung mga like produce like fruits, vegetables. We have a vegetable garden. And then, apart from our farm in Iba, meron din palayan si Mama sa Botolan, which is like 15-30 minutes away. So it's really sustainable that way. Wow! So talagang pwedeng hindi ka na lumabas doon mo na kukunin lahat. Oo, sa totoo lang. So how's the management of the farm in terms of solar powered ba yan? Where do you get your energy from? It's very environmentally friendly because first of all, hindi na kami gumagamit ng kuryente para magbayad. And pangalawa, it's also lahat ng waste namin nagagamit din. Like for example, if we have like waste from the animals, ginagawa namin siyang pataba. Also, yung nagre-repurpose din kami ng, say, kung meron na bagsak na puno, ginagawa, automatically magiging fence yan. All those things. And by that, you're becoming an advocate of sustainable lifestyle, sustainable. Yeah. Pero ano kaya mga tips mo sa mga taong gustong maging katulad mo na talagang very kumbaga passionate about it? And very conscious about sustainability. Alam mo kasi, I've been to, kagaya na pag-usapan natin kanina, ang dami ko nang napuntahan na lugar. At lahat namin napupuntahan kong lugar, even outside of the country, na-experience talaga natin ang climate change. And therefore, I think we have to be responsible, kahit in our own little ways, na gawan to ng paraan. You can be creative, like you can upcycle like materials na hindi mo akalain could be in a dress, like for example, plastics. And speaking of plastics, hindi kasi ako fan ng plastics. So, lalo na pag hindi reusable, and lalo-lalo na yung straws. Doon ako naiinis kapag nakakita ako ng mga plastic straws. Alam mo itong mga bagay na to, it may seem small, but kung lahat tayo ginagawa yung same things, it could make a big difference. Wow. I think you're a walking and living example ng talaga isang taong i-embrace ang sustainability, di ba? I'm sure marami may inspire sa'yo sa mga nanonood sa atin ngayon and sana pagpatuloy mo yan. For us, you are an amazing earth hero. Thank you so much. Thank you. Oy! May bagong boy group na patok ngayon sa mga netizens. Hindi sila kumakanta at hindi rin sila sumasayaw, pero ang video uploads nila sa YouTube umabot na sa mahigit 200 milyon ang views. Kami po ang Team Harabas! Isang grupo ng vloggers mula sa Mangarin, San Jose, Occidental Mindoro ang Team Harabas. Huling-huli nila ang taste ng viewers sa kanilang vlogs na ang kadalasang content ay tinatawag nilang catch and cook. Yung malabanas po ay isang uri ng igat sa
brackish water. Kinakapan natin sa ilalim, sa putik, yung butas niya kasi doon yan tumitira eh. Kapag may nakapa tayong butas, susubuan natin ng pamain mamaya. Pero mukhang mailap ang target ng grupo ng araw na iyon. Pero wala sa bokabularyo ng Team Harabas ang sumuko. Success! Sulit na sulit ang maghapon nilang paghahanap sa mailap na igat. Ang mga kadalasang nahuhuli po namin ay amin lang pong niluluto at pinagsasalusaluhan. Kung labis para sa grupo, yung aming nahuli para sa araw na yon, ay binabahagi po namin sa aming mga kapitbahay at kamag-anak. Taong 2019 nang simulan ni Jeff at ng kanyang mga kapatid ang pagva-vlog hanggang sa mabuo ang Team Harabas na may 10 miyembro kasama na ang kanilang ama. Ang isa sa mga pangyayari sa aming pagbablog na hindi namin malilimutan o medyo naging delikado ay yung panahon na inabutan po kami ng bagyo habang kami nagbablog. Ang isa rin na pangyayari sa aming pagbablog na tumatak sa amin ay yung nakahuli kami ng python o sawa, nakapag-trap kami. Pero pinawalan po namin ito sa area na kung saan hindi siya magagambala ng ibang tao. 5 times a week kung lumabas ang Team Harabas. Pero hindi lang catch and cook ang kanilang inaatupag. Regular din ang pamumulot nila ng basura at paglilinis sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Kusa nila itong ginagawa. Pero nakakalungkot lang. Itong isla na to actually, ilang linggo namin tong tinaga na pulutan ng basura. Siguro kung mga 20 sako lang or 25 sako may nakuha kami dito. Ngayon, tambak na naman ng basura. Bukod sa paglilinis ng kapaligiran, aktibo rin ang Team Harabas sa pagtatanim ng bakawan. Buhay ka. Balang araw to, tatawagin to na bakawanan. Para sa Team Harabas, bonus na lang ang kinikita nila mula sa kanilang vlogs. Ang mahalaga, nag-e-enjoy sila sa kanilang ginagawa. Nakakapagpasaya sila ng mga taong nanonood at higit sa lahat, nakakatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Yan ang Team Harabas mula Occidental Mindoro, ating Amazing Earth Heroes. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing.